So yun mga kasang, no, update muna tayo sa ating flowerhorn breeding, no, dahil naubos na nga yung mga na-breed nating flowerhorn fry. So meron na lang ako ditong batch 2 ng ating HB12. So nag-release na rin ako niyan. Actually ito na lang yung natira, mga ano na lang yan, siguro mga 50 pieces na lang yan. At iniisip ko nga na itago na lang muna yan. At yun nga, maliliit na rin yan, kaya hindi pa ako magre-release ulit. Tapos yun, no, nung upon checking dito sa ating female, na feeling ko mangingitlog na siya. Malapit na siyang mangitlog kasi medyo labas na yung tube niya, tsaka maganda na yung kulay niya. So iniisip ko na i-breed sila ulit dito sa tank na to, dahil ito yung malinaw talaga at madali ko nakikita talaga pag dito ako nag-breed at pag meron akong fry dito. So meron ditong fried yung nakaraan, di ba, nag-breed tayo. Dalawa na lang ata yung nakita kong lumalangoy ngayon. So yun nga, nagka-problema tayo sa hindi ko maintindihan, no, nag-wigglers na siya kaso naubos din. Ngayon, dalawang fry na lang ata yung nandito, tatlo pa nga yan noon, pero ngayon ay dalawa na lang. So kukunin ko na yan. Tapos i-breed natin ulit yung ating female dito sa ating male flowerhorn na ito, na ang strain is Metal Storm. So ito yung galing kay Boy Ubo na strain. At nakapagtabi ako ng isa. So i-breed natin ulit yan. Yan yung magulang nung nung HB12. So kung papala rin tayo, HB12 batch 4 na dapat yan. Kasi yung batch 3 natin is dalawang piraso na lang pala itong natira. So ikikip ko pa rin yan, no. Tignan natin, marami naman akong lalagyan dyan. Tignan natin kung lalaki yan. Isasama ko lang din yan doon sa ibang batch. Ngayon kasi hindi pa pwede, medyo maliit pa. Pag lumaki ng konti yan, isasama ko yan doon sa ibang batch. Tapos, yun, magbe-breed ako dito. Yun pala yung isa, yung sabi ko nga kanina, tatlo yan. Namatay na rin pala yung isa. So, ayun, dire-diretso lang ako. Nakita nyo naman ako mag-breed ng flowerhorn, no? Lalo na itong pair na to, napakadali lang. So, lalagay ko lang dyan yung clay pot natin kung saan mangingitlog dapat yung female para mas madali linisan at mas madali kontrolin yung itlog. Tapos, itong ating female, ilalagay lang natin dyan sa tank na yan. Nung nakaraan, kung napanood nyo na huli nating brinid to, naglagay pa ako ng net, no, kasi naging agresibo siya nung time na yon. So, hindi natin talaga maintindihan. Minsan okay, minsan nagiging agresibo, nag-aaway sila. So, ngayon, susubukan ko muna na walang net at walang divider. Kasi minsan nag-okay naman pag ganyan. Kailangan mo lang i-monitor sila, no, pagkalagay mo diyan, wag mo munang basta-basta iiwanan. So diretso lang, no, lalagyan natin ng female at lalagay na rin natin agad-agad itong male. Syempre kailangan nating i-monitor yan kasi hindi talaga natin sure kung mag-aaway yan o hindi. So kailangan talaga ng grabe nagkakalat na tubig. So kailangan talaga i-observe yung flower na itong i-breed natin kasi nga possible na mag-away yan, no? Yung ibang mga flowerhorn, once na pinagtabi mo, pinagsama mo sa isang tank, talagang nag-aaway sila agad. So itong dalawang to, napares ko na naman to before at alam ko na hindi naman sila basta-basta mag-aaway dahil subok ko na yan. So nakatatlong breed na ako sa kanila. So ito na yung 4th time na susubukan natin. Tignan natin kung mabibigyan tayo ulit ng mga fry. So ito nga yung nanay at tatay ng HB12. Para doon sa mga kumuha na sa akin at nakabili na, ito yung nanay at tatay nun, no? Kasi yung iba, napakitaan ko sa kanila sa picture lang, hindi nila alam yung talaga itsura nung breeder pair natin na HB12. So ito na yung magulang nila. At yung female na yan, hindi ko talaga alam kung anong strain yan kasi nabili ko yan, ang sabi sa akin yung nagbenta, KCC lang at hindi niya rin alam talaga kung anong strain. Pero nagustuhan ko naman siya, no, dahil compact body, tapos maganda yung kulay. Hindi lang natin alam kung cockstore yung jeans niyan. Pero tingin ko maganda naman yung lalabas, no. Kahit hindi masyadong malaki yung cock. So ngayon nga ino-observe ko, no, mga ilang minuto ko na to tinitignan, mga 10 minutes na. At kung sakaling mag-aaway, handa naman akong awatin sila. Pero ngayon naman hindi pa sila nag-aawat. So tingin ko pwede nang iwanan yan. At sisilip-silipin ko na lang yan hanggang mamaya. Pababayaan ko sila diyan. Titignan natin, no, kung mag-aaway, pero sa tingin ko hindi na mag-aaway yan. So bago natin iwanan talaga sila, silip muna tayo dito sa ating mga isda dito sa likod. So may mga plano nga ako dito.
At itong ating, ayun, daming duckweed na naman. Ayoko talaga na itong duckweed. Itong ating pea dirt koi, naparami ko na ulit, no? Marami niyang fry. Ang dami niya talagang fry. So, tututukan ko na yung pea dirt koi na yan. Na ikakal ko na talaga yung dapat ikal. Kasi nung nakaraan, nag-breed ako niyan. Hindi talaga ako nagkakaling doon. Nagkakaling na lang ako pag malaki na. So, yun nga, marami nang lumabas na walang red cap. At automatic kasi yun, pag walang red cap, hindi yun pea dirt koi. At dati binibenta ko siya as pea dirt, ngayon hindi ko na binibenta yun at tinatanggal ko na. At kung makikita nyo nga, no, dalawang batch na pala ng fry ang meron dito. No? Meron mas malalaki na malapit na mag-jubi, ayan, kung nakikita nyo. At meron mas maliliit na fry, so ang bis dumami talaga pag ganito lang, no? Na mas natututukan natin. Actually, yung nilagay ko dyan, dalawang pair lang yan. Dalawang female, dalawang male, at parang ilang pa lang, no, mga 1 month pa lang. Ang dami na nila agad. So pipilian natin 'yan. At ayun, no, andito pa pala yung ating palaka. Kung alam niyo yung sinasabi ko dati na may palaka dito lagi, no. Yan nasa taas na yan. Laging ginagawa niyang bubong yung yung balat ng chichirya na yan eh. Tapos lagi siya nandiyan. So ang tingin ko kasi ang palaka is swerte kaya hindi ko talaga inaalis yan diyan. At tinayaan ko lang. So yun mga kaasang, yung mga tab na yan, may mga plano ako dyan. Tatanggalin na natin yan, pati itong bilog na to. Yan lahat, tatanggalin na natin yan. Kasi maglalagay ako ng aquarium dito. Yung aquarium doon sa labas na pinag-grow outan natin flowerhorn, ililipat ko na dito, tapos tatanggalin ko na yung mga tabs na yan. Dahil magpo-focus tayo sa flowerhorn. So magdadagdag ako ng mas malalaking tank para sa ating flowerhorn grow out, siguro mga 20 gallons. Magdadagdag ako ng konti doon sa harap. Tapos yung mga sobra ko doon sa harap, dito ko ilalagay sa likod. So ayan nga, nalinisan ko na, ang bilis lang, di ba? Nilinis ko para mas makita nyo yung mga isda natin. So meron tayo dito angelfish, no, lagi nangingitlog na hindi naman nabubuhay. Pinaplano ko na to ibenta. Magkano ba yung mga ganyang kalaki? So nangingitlog lagi itong dalawang to, pero hindi siya makabuhay. So na isa. Hindi ko alam kung anong problema niyan kung parehas ba silang female or baog ba yung male, may ganun ba? Hindi ko lang sure, pero masipag talaga mangitlog itong angelfish ko na to. Na hindi ko naman makita kung nasaan yung isa. So yung ating mga PKBM, andito kompleto pa rin sila, no? Ang problema lang wala ako nakikitang mga fry. So hindi ko alam kung bakit matagal sila magkaroon ng fry diyan. Hindi katulad pag nasa Binyan ako, every time na pupunta ako doon, halos may nakikita akong bagong fry. Pero nung nilagay ko sila dito, wala akong nakikitang fry. Tapos meron pa tayong red balloon platy dyan, pero hindi ko na masyado na-select yan, kaya may mga long body na rin na red balloon platy. At tatanggalin ko na rin yan unti-unti, makikita nyo pag nag-video ako. At ayun, balikan natin to, hindi pa naman nag-aaway, wala pa naman ako nakikita mga kagat-kagat, no? Kasi doon yung makikita yan pag may mga kagat na yung kok, may kagat na yung bibig, nag-aaway yun. At makikita nyo talaga na nagkakagatan sila. So ito, hindi ko naman nakikita ng ganun. Tingin ko pwede na silang iwanan dyan, no? Patayin muna natin ilaw. At pupunta ako sa harap para dito. Lalagay ko muna sa harap yung ating dalawang fry na flowerhorn. So yun mga kasang, nandito tayo sa harapan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ilalagay ko sa likod. Yung natin na yan. 3 layer natin na custom tank. Tapos pati itong 20 gallons dyan, tatanggalin ko yan. Tapos magpapagawa ako ulit ng siguro mga 3 layers na 4 na row na 20 gallons, so mga 12 pieces na 20 gallons yon, para mas mabilis natin mapalaki at mapaganda yung mga flowerhorn natin, no? Kasi pag ganitong setup, ang tagal talaga nila lumaki at ang tagal nila gumanda, no? Kasi maliit lang to parang 5 gallons lang ang first lot nito. So yung iba nga nilagay ko na sa 10 gallons, no? Ayan, nilagay ko HB11 to Nilagay ko sa 10 gallons at medyo mabagal pa rin talaga silang lumaki kahit anong gawin ko. Pero nagpe-prepare na nga ako ngayon, no? Kasi summer. Kaya mabilis na yan mag-groom talaga. Ito yung mga yung mga tie silk, nilagay ko dyan. Tapos dito nilagyan ko rin yung mga pinili ko dyan. Tag-iisa na mga HB11. So, tignan natin kung anong kalalabasan yan pag lumaki ang mga HB11 natin. Wala akong ni-release niyan, guys. Konti-konti lang kasi yan. So, hindi talaga ako masyado nag-release ng HB11. Hindi kagaya na HB12, may mga wholesale pa nga ako niyan. Tapos ito na yung mga HB12 ko na mga nauna kong hiniwalay at maliit pa rin naman, pero mas sa tingin ko lang yung HB12 mas maganda yung lumabas kaysa do sa HB11. Pero hindi pa natin sure din yan kung anong kalalabasan nila pag laki dahil maliit pa rin naman. Mas gusto ko lang yung kulay nito kasi mas mapula yung mga HB12.
So ayan yung mga hiniwalay ko na mas malalaki. At dito may mga mas maliliit pa na talagang ano pa lang, fry pa lang din. Yan, mga tinatago. Hindi ko naman tinatago, no? Mga tinabi ko na para i-grow out. Yan yung mga tignan natin kung mas gaganda pa yan pag lumaki. So hindi ko pinili yan, no? Kung sino lang yung unang lumaki. Yun talaga yung una kong kinukuha. At yun, kung tinala yung fry natin, dito nga liliit pa nga ng mga grow out natin dyan. Hindi ako nagbebenta ng paisa-isa guys, no? Yung mga ganyan paisa-isa. Pero kung may pupunta siguro dito at mangungulit, baka pwedeng ibigay ko. Yan yung mga, hindi ko naman selected dyan, pero hiniwalay-hiwalay ko na kaya mas mabilis silang lumalaki kaysa dun sa mga nasa community pa. Yan. So yan, marami tayong palalakihin pag naayos na natin itong aquarium na to. At marami tayong babaguhin at abangan nyo na lang guys, no? At sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana patuloy pa rin kayong sumusuporta, like, share, comment, subscribe sa aking video. Alright? At ayun guys, no, kala ko tapos na, hindi pa pala tapos dahil sumilip ako sa likod after 3 hours ata ito. Nangitlog na yung ating female at tinitignan ko nga ngayon. Hindi pa sila tapos mag-spawn. So napakabilis lang, no, at saktong-sakto lang din talaga yung ating paglagay sa kanila at ngayon nga ay spawn na sila at nagbe-breed na sila dyan. So napakabilis lang. Bukas ng mga tanghali ulit, susubukan ko nang tanggalin yan. Tignan natin kung makakabuhay tayo. Within 3 days malalaman natin yan kung magkakaroon tayo ng wigglers at magkakaroon tayo ng batch 4 ng ating HB12. So ayun, no, tignan natin kung may aabangan tayo kasi hindi ko pa rin sigurado kahit na proven breeder itong dalawang ito pwede pa rin talagang sumablay yan. So wala talagang kasiguraduhan pag nagbe-breed ka ng flower horn. Basta subok lang subok, try lang ng try at pag may nabuhay di masaya tayong lahat at meron tayong mga fry na naman. So ayun, abangan nyo na lang guys, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to at tatapusin ko na talaga. Maraming salamat sa mga nanood. Kasang number 1, fish out. Ayan, dami eggs, oh. Dami eggs, oh. Alright.